Kilig alert! Paolo Avellino, biglang flex kay Kim Chiu sa IG. Reflection reveal. Paolo again, Kimi's photo dump, may clue. Episode 4 ng The Alibi, nagpasabog ng emosyon. Prime Video PH, umulan ng reaksyon. Di pa lumalabas ang episode 5 and 6, pero trending na. Ano na? Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, kumusta na kayo dyan? Grabe, as in grabe, may bago na naman pakilig na nagpa-wild sa internet at hindi ko ito kayang i-decode mag-isa. Kaya tara, sabay-sabay nating busisiin. Humanda kayo kasi baka ito na ang soft launch na hinihintay ng buong madla. At ito na nga, kung sino pa yung super low-key sa personal life, yung tipong hindi nagpo-post, hindi nagsisneak peek, walang kahit chismis na confirmation, si Paolo mismo mga ka-trenders. Siya na nga nagbigay ng pinakamatinding clue ever. So ayun na nga, bigla na lang nagtrending ang IG story ni Paolo. Like si Paolo Avellino na yan ha, nag-post, voluntarily, public, hindi naka-private, hindi accidental. At guess what? Hindi lang yung camera setup niya ang pinaka na sobrang pang-professional. Mind you ha, kala mo behind the scenes ng pelikula. Pero ang subject ng kuha niya, mga ka-trenders, suminga kayo. Walang iba kundi si Kim Chiu. Sa mismong screen ng camera niya, captured nga si Kimi looking so pretty. May hawak na phone, super candid, super aesthetic. Parang pang-cover kahit random moment lang yan sa kanilang sinishoot na teleserye ngayon. Yan nga ay ang The Alibi. At syempre mga fans na may screen cap reflex na parang ninja, ayun na, boom! Trend agad. Sabi nila, bakit ang proud ni Paolo? Bakit pinakita niya yon? What is the meaning of this? At doon na nga nagsimula ang earthquake of kilig sa buong Kim Pao fandom. Pero teka, hindi pa nga tapos dyan. Kasi si Kimi din mismo hindi nagpahuli. Naglabas din ng photo dump. Alam niyo na yung vibe ng photo dump na parang wala lang. Simple pics lang, chill lang. Pero hindi tayo maloloko mga ka-trenders. Dahil nga sa isa niyang kuha habang nakaupo sa isang resto, may napansin nga ang netizens. Hindi mukha, hindi food, hindi bag, kundi reflection. At sabi nga ng mga marites nating ka-trenders dyan with master's degree in zooming, si Paolo Avellino nga daw ito na busy sa pagkuha ng picture kay Kim. As in may figure sa reflection na very giving. Sabi nga ng marami, si Paolo yan at nag-unleash ng theory na Paolo Avellino official photographer ni Kim Chiu. Tapos na, uwian na, pack up na ang kilig industry. At eto pa, napansin ng mga tao na kapag may issue at chismis na lumalabas, lalo na yung mga may kasamang ex-exa na wala naman talagang kinalaman sa dalawa, si Paolo hindi yan nag-iingay, hindi nagko-comment, hindi nag-i-explain. Pero ano nga ba ang ginagawa niya? Nagpo-post lang naman siya ng sweet moments nila ni Kim Chiu. As in tahimik pero malakas, low-key pero solid. Yung tipong hindi niya kailangan magsalita pero pinapakita niya na ganyan lang sila, chill, happy, boom. Sabi naman ng mga fans, okay po sir, we respect, we see you, and we hear you. We support you. Ang dami nagsabi, ito na nga yung Paolo Avellino style. Walang press con, walang statement, pero puno ng resibo at ng patunay. Kaya mga ka-trenders, ano sa tingin nyo? Soft launch na ba ito? Subtle flex? Paolo in his I Got You Protector era? Or cinematic teasing lang ulit nilang dalawa? Comment down below dahil gusto kong alamin ang mga theories nyo. Next topic naman tayo mga ka-trenders at grabe, ang init ng usaping ito. Alam kong marami sa inyo ang super invested ngayon sa seryeng The Alibi kaya ito na, may malaking kaganapan na naman sa Prime Video Philippines. Alam nyo ba mga ka-trenders na yung episode 4 ng The Alibi, siya na nga ngayon ang pinaka-pinapanood sa Prime Video Philippines. Kung titingnan mo nga yung mga feed online, sunod-sunod ang post ng mga tao na sobrang hooked at halos iisang vibe ng mga reactions nila.
Matindi raw ang episode 4, mabigat, emosyonal, at napapapakapit sa upuan yung bawat eksena. Parang collective agreement na sulit ang build-up ng story. At dito talaga nagsimulang sumabog ang tensyon. At kung gaano nga kainit ang episode 4, ganun din kainit ang usapan sa social media. Maraming humahanga sa chemistry nga ni Kim at Paolo. Maraming nag-uusap tungkol sa pilot twist daw na hindi nila ine-expect. At mayroon ding mga hindi makaget over sa dramatic confrontation na nagpa-viral ng clips. Ang iba, sinasabi pa na ito raw yung episode na finally nagpatunay na hindi biro ang The Alibi bilang bagong local thriller romance series sa Prime Video. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang good news. Grabe rin mga ka-chenders kasi kahit papalapit pa lang ang episodes 5 and 6, trending na agad yung anticipation. Parang countdown na may kasamang collective kilig at kaba dahil ramdam mo nga yung excitement ng fandom. Sinasabi ng karamihan na hindi sila makapaghintay na, lalo na't mukhang dito na nga papasok yung pinakamaselan at pinaka-dangerous na parte ng kwento. Alam mo yung feeling na alam mong may pasabog pero hindi mo pa nakikita? Ganun na ganun nga ang energy. At dagdag pa dyan, nasa number 1 spot pa rin ng The Alibi sa top TV show sa buong Pilipinas sa Prime Video. As in buong bansa, mga ka-chenders. Hindi biro yun ha, kasi ang dami ngang international shows na kalaban, pero ito pa rin yung namamayagpag sa taas. Natural, proud na proud ng mga fans. Halo-halo yung reactions nila. May mga nagsasabing deserve na deserve daw ng cast at production dahil halatang pinaghirapan. May mga nagsasabing finally, may powerhouse local series na pumasok ulit sa streaming. Meron ding todo support na parang araw-araw may pa-reminder sila sa feed nila kung gaano nila ka-love ang show. Kung titingnan mo yung mismong description ng series, kita mo agad kung bakit maraming naa-addict. Yung premise pa lang na ang isang lalaki ang napagbintangan sa pagpatay ng kanyang karibal, tapos bigla siyang maghahanap ng escort na may madilim na nakaraan para maging alibi niya. Ang lakas maka-thriller. Pero ang twist, yung dalawa, hindi lang basta-basta nagkasalubong. May kanya-kanya silang bit-bit na trauma, secrets at emotional baggage. Kaya habang lumalalim ang kwento, parang sila mismo humihiwa rin ng layers ng isa't isa. Ang sarap panoorin ng ganitong dynamic kasi hindi lang siya basta misteryo, may halo rin puso. At ngayon na nasa episode 4 na tayo, malinaw na talagang umaapoy ang momentum ng series. Marami rin nagsasabi na kung episode 4 pa lang yan, ganito na. Paano pa kaya pag nag-episode 5 at 6 na? Tapos, exclusive pa. Kaya ramdam mo yung collective panic at excitement ng mga manonood. Hindi po magsaset ng alarm at magbubukas agad ng Prime Video paglabas ng bagong series at siguradong may pa-live tweet na naman ang fandom. Ang nakakatuwa pa, halos lahat ng supporters, iisang sinasabi sa tono, congrats daw sa buong team ng The Alibi. Ibig sabihin, hindi lang sila manonood, proud din sila. Proud sa cast, proud sa direction, proud sa production value. Pati nga color grading pinag-uusapan pa. At yung iba, sinasabi pa na ang refreshing daw na magkaroon ng Filipino series na may ganitong klase ng execution sa streaming platform. Kaya kung i-recap natin mga ka-chenders, napakapatok ng episode 4 ng teleserye na Kim Pao. Number 1 show ito sa buong bansa at sobrang kaabang-abang ng episode 5 at 6. At ang Kim Pao fandom, buhay na buhay, patuloy na nag-iingay at sobrang invested na sa nasabing serye. And that's it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!